Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Yan. Kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review, no? At ngayon nga po ito, kapapasok lang bigla ang utos. President BBM ginulat ang Kongreso. Pinatalsik si Speaker, pinalitan. Yan, Marcoleta. Yan mga ka-review natin, ito po mula sa ating mula po kay Pinas News Insider. Tara, sama-sama nating alamin, no? Kung talaga nga pong pinaltalsik, no? Itong si Speaker Romualdez dito sa Kongreso. Ito na po mga ka-review natin, sama-sama nating panoorin, no? At bigyan ng reaksyon. Tara, reviewin na po natin to. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pag-alis ng Kongreso sa pondo ng Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. Tila hindi makatarungan, kaya tanong ng ilan, tambalos-los gumaganti na nga ba? At panawagan ng taong bayan, ipalit si Rodante Marcoleta bilang House Speaker. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi di umano makatarungan ang pag-alis ng Kongreso sa Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na nagagamitin ito sa proteksyon ng ating mga mag-aaral na mga kabataan. Ito mismo ang sinabi ng isang political analyst na bakit mo naman daw pipilayan ang pondo ng mga ahensya na hawak ni VP Sara Duterte. Gayong napaka-importante naman daw nito. Tapos ang gagamitin pang dahilan ng Kongreso ay yung gulo sa West Philippine Sea, na ayon sa isang political analyst, malabo di umano tayong lulusubin ng mga China. At kung mayroon mang awayan ay sa dagat lang ito mangyayari at hindi talaga papasok sa ating bansa. Dahil ang totoong malaking problema na kinakaharap ng ating bansa ay ang internal problem natin, kagaya ng CPP, NPA at NDF na sinisira di umano tayo sa loob ng gobyerno. Importante rin daw itong West Philippine Sea, pero hindi naman nangangahulugan na isasakripisyo natin ang kaligtasan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Ngunit tila nakapagtataka, bakit pinayagan ni Speaker Martin Romualdez na umeksena ang kongregista na mga makakaliwa di umano, na siyang nanguna pa sa pag-alis ng Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. At pagkatapos pa di umano nilang siraan si Vice President Sara Duterte, ay pinasalamatan pa ng Speaker of the House mismo na si Martin Romualdez ang tatlong makabayan black na kongregista. Ibig bang sabihin nito na sumasang-ayon di umano ito sa pananaw ng makakaliwang grupo, dahil mukhang salungat yata ito sa mithiin ng unit team. Nako. Nangangamoy po itong si Speaker Romualdez, no, mga ka-review natin. Sa palagay niyo po ba, kasapi na ba ito ng mga makabayan black? Kasi itong makabayan black pong masigasig dyan sa Confidential Fund ni VP Sara, no? Which is sinang-ayon na naman po ni Speaker Romualdez, mga ka-review natin. Ano po ba ang ipinapahiwatig nito sa atin, no? Ano po ba sa palagay ninyo mga ka-review natin? Kaisa na ba ni ng mga makabayan black itong si Speaker Romualdez? Nako po Alam naman natin na ang mithiin ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay ang magkaisa at walang lamangan. Puro kapakanan ng taong bayan ang inuuna at hindi pamumulitika. Kaya tila nanawagan ng marami sa ating mga kababayan na gawing House Speaker si Rodante Marcoleta dahil magaling at matalino si Congressman Marcoleta na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Duterte at ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos
na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan, lalong-lalo na sa pagresolba ng mga problema. Yan mga ka-review natin, posible bang mapalitan itong si Speaker Romualdez mga ka-review? Hindi naman niyang inelect ng di ba? Hindi naman yan inelect ng taong bayan para maging speaker. Inappoint lang naman yan po ni President BBM. Na kung siguro ko kung di ba? Kung ayaw na ni President BBM diyan kaya pero pinsang buo yan mga ka-review First cousin ni PBBM, no? Well, anyway, wala namang imposibleng mangyari, di ba? Wala namang imposible, di ba? Pwede pa rin, no? Kung talagang gugustuhin po ni President BBM na ipalit si Congressman Marcoleta dyan sa bilang House Speaker dyan sa Kongreso, pwede pa rin, di ba, mga ka-review natin, na kay PBBM po ang sagot, no? At yan nga po ang panawagan ng taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. na ipalit na nga po itong siya Congressman Marcoleta dyan sa pagiging speaker, no, sa Kongreso. Bilang isang matapang at magaling na mambabatas at tunay na kaisa sa mithiin ng unit team. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat maligwak na ang tambaloslos na sariling interes lang ang iniisip para mapalitan na ni Congressman Marcoleta na iniisip pa yung kapakanan ng taong bayan. Si VP Inday Sara lang ang paniniwalaan namin dahil subok nang napatunayan. Mga Duterte lang yata ang tunay na may malasakit sa taong bayan at hindi iniisip ang sariling kapakanan. Di tulad ng tambaloslos, may pansariling interes na hinahangad. Kung sino pa yung pinakalaos sa unit team ay siya pang pinakamagulo at maepal. Akala naman niya ay ubod siya ng sikat. Magiging speaker ba yan kundi kay PBBM? Dapat alisin na yan si tambaloslos sa Kongreso at palitan ni Congressman Marcoleta. Kahit ano pa ang sasabihin at ibalita ng mga crappler at kabag at mainstream media, hindi nyo kami mababaliktad. We are for truth and peace. Mga taksil, nakakagalit. We are loyal to VP who is truthful, honest, and truly serving the people. Tama na mga tambaloslos na yan at kasamahan nila. Go VP Sara, kailangan ka ng bansa at kailangan ng kapayapaan. Alisin ang mga politics na palpak. And Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ito pong slide nito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O di ba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ako, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives
na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOE ng mga lumalaban sa West Philippines. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung kay Bibi Sara lang ilipat mo, hindi sa inyo? Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Grabe yung ano nila kay BP Sara, no? Yung treatment nila, mga ka-review. Si BP Sara lang pala yung tinanggalan ng intelligence fund. Nako, bakit kung, di ba, kung tatanggalin po ang intelligence fund, lahat kayo, di ba? Lahat ng ma-intelligence fund, tanggalin nyo. Ilagay nyo lahat sa yung mga lumalaban sa WPS, no? Para maging fair naman, mga ka-review. Ha? O, bigyan nyo nga kami ng ng pinakamagandang rason kung bakit yung kay BP Sara lang at hindi sa lahat. Diba? Yung kay BP Sara lang yung tinanggal nyo. Bakit hindi yung iba? O, ano po ang inyong rason? Diba? Sigurado kung may rason dyan. At ipinaliwanag yan ng mga, diba, yung mga Makabayan Black. O, talagang tinitira nila si BP Sara, mga ka-review natin, no? Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. O, ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000? O hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? O bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng Presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Eh siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan, kung yan talaga ang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang Kamara din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Yan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado, 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses, mas maliit naman po yan, 150 na linaan para dun sa Education Secretary. Although, mas malaki siya compared dun sa 500 ng Vice President. Pero kukumpara po natin, ibalik natin sa Presidente. Bakit ang Vice President, 500 million lamang, pero ang Presidente, sa confidential fund alone, 2.3 billion. Di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House, tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President?
Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didiscuss ngayon ng Kamara de Representante. O gusto niyo pang mag-education? Sige po, education tayo. Ano ba yung confidential? Ano yung intelligence? At ano pa yung miscellaneous? O tignan po natin, meron din po tayo slides dyan. Dahil alam mo naman, 15 years po tayo nagturo ng constitutional law din at ang international law. Ang confidential expenses po ay related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. O, di ba ang Vice President naman po, gaya ng Presidente, may obligasyon na itaguyod ang saligang batas. May obligasyon na labanan ng terorismo. Ang DepEd, alam niyo ba ang DepEd, ang mga komunista, nagsisimula ng mga eskwelahang pambata para maaga pa lang brainwashing na. O bakit hindi ba pwede gamitin yun ng DepEd na 150? Intelligence expenses, ito talaga, amount paid for expenses related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security. Hindi naman po issue to kasi wala namang intelligence fund si VP Sara. Ang meron, yung presidente. So yan nga po mga ka-review natin, no? Bakit daw po si President BBM ay hindi po tinanggalan o binawasan man lang yung intelligence fund na samantalang si VP Sara ay tinanggal? Na parehas lang naman silang executive, di ba? Branch, di ba mga ka-review? So yan, dahil nga ba magpinsan sila? O ito pa, sabi kanina, di ba? Hindi to sinabi pero naisip ko lang mga ka-review. Dahil ba sa tinawag na tambaluslos, di ba? Pinasaringan noon si Speaker Romualdez na tambaluslos. Gumaganti kaya itong si Speaker Romualdez dito kay VP Sara? Dito sa pagtatanggal niya ng intelligence fund. Diba kahit naman i-propose ng Makabayan Black ang ganong, di ba, proposal na tanggalin yung intelligence fund ng Vice President, pwede pa rin naman siyang humindi, di ba? Pwede pa rin niyang tanggihan yung proposal na yon ng Makabayan Black at hindi siya pumayag, di ba, si Speaker Romualdez, hindi pumayag na tanggalin yung intelligence fund ni VP Sara. Pero smooth, napaka-smooth po ng kanilang ng kanilang sinagawang, di ba? Pagdidebate about dyan, no? At saka, inapprovean agad eh. So, meaning, it's plan na, nakaplano na po. Sabi rin na, baka, di ba, sinasabutahin na ngayon pa lang, yung, di ba, si VP Sara, para sa pagtakbo, di ba? Sa darating na eleksyon. Pero, malayo pa naman. Kaya, sabi nga, wag nang pulitakahin muna. Magtrabaho muna, di ba, mga ka-review natin. Para naman magamit na sa tama yung, di ba, mga boto ng taong bayan, right? Right, mga ka-review natin, ano po ang yung reaksyon dito sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman, no, about sa balitang ito. O kayo, payag po ba kayong ipalit na si Marcoleta dito kay Speaker Romualdez? Comment lang po sa baba. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video, no? At huwag din pong kalimutang i-subscribe si Pinas News Insider, mga ka-review natin. Nasa description po ang link ng kanyang balitang ito. Excuse me po. Yan na. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.